Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na ha, yung mga dilawan, yung mga pinklawan, abay hindi nagustuhan ang pakikipagkita ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa kasalukuyan pong presidente na si Inday Sara Duterte. Una, malinaw naman kasi kung ano yung pakay dito ni Duterte, no, ni Sara Duterte. Ang pakay niya dyan, makakuha ng simpatya ng mga dilawan, ng mga pinklawan dahil nag-pull out na ito, ka-coffee. Kumalas na ito sa administrasyon ni PBBM. Ibig sabihin, maraming boto po ang mawawala sa kanila sa 2025. Politika ito, ka-coffee. Labanan ito ng boto. Kung walang boboto sa kanila, hindi sila mananalo. So, dumidiskarte na ngayon si Inday Sara Duterte. Yan, nililigawan si Leni Robredo. Ang problema, ito ang problema, sa kampo naman ni Leni Robredo, mga nagtatampo yung mga kakampi nila. Kasi, bakit daw hinayaan na makipagkita si VP Sara dito kay Leni Robredo? Isa po sa medyo vocal dito, ka-coffee, itong si Trillanes. Alam nyo naman, ka-coffee, yan si Trillanes. Solid yan, ka-coffee. Dilawan, pinklawan, supporter to ni Leni Robredo. Kakampi niya talaga yan against the Dutertes. Very vocal ito. In fact, yung kaso sa International Criminal Court, isa si Trillanes talaga sa nagpupush dito. In fact, siya nga ata yung nag-file yan, ka-coffee, yung kaso sa ICC na yan. Kaya ayaw niya talaga sa mga Duterte. Ayaw na ayaw niya kay Digong, ayaw na ayaw niya kay Sara Duterte. Kaya hindi niya matanggap na nakipagkita dito si Leni Robredo. May depensa naman si Leni. Sumagot si Leni dito, ka-coffee. Meron siyang depensa dyan. Mamaya pag-usapan natin yan. Sige, dito muna tayo kay Trillanes. Ano yung punto dito ni Trillanes? May point ba siya? May say ba siya? O may sense ba itong sinasabi niya para sa kanilang liderato? Trillanes, sinita, pagkikita ni na VP Sara at Leni, someday, somebody is lying to cover up. Oy, yan, ka-coffee, oh. Nasa headline ng balita. Meron daw pong nagsisinungaling para pagtakpan itong meeting na to. Kasi nung simula na pumutok itong balita na yan, kanya-kanya na, ka-coffee. Kanya-kanya na ng paglalabas ng hinaing itong mga dilawan, itong mga pinklawan. Hindi talaga nila matanggap na si Inday nakipag-meeting diyan kay Leni Robredo at winelcome naman ni Leni. So yan hindi nila matanggap. Tila hindi nagustuhan ng dating senador at kakandidatong mayor ng Caloocan City na si Sonny Trillanes IV ang balita ng pagtungo ni Vice President Sara Duterte sa bahay ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa pagdiriwang ng pista ng mahal na ina ng Peña Francia dyan po sa Naga, dyan sa Camarines Sur. Si Leni Robredo nag-declare na yan, nag-anunsyo na tatakbong mayor. Pero may mga supporters pa rin yan, ka-coffee. Yung mga sumuporta sa kanya, ilang milyon din yan, ka-coffee. Yung sumuporta sa kanya sa 2022 elections, kahit papano, I think, susuportahan pa rin yung mga i-endorso niya para sa nalalapit na halalang. Kaya kanya-kanyang ligaw lang sila dyan Hindi lang si Sara Duterte ang politiko na nagpunta dyan. Nakita rin natin kanina si DILG Secretary Ben Harabalos, nagpunta rin dyan, ka-coffee, at nagtungo din dyan si Senator Robin Padilla. Nanunuyo na ito kasi malapit na, ka-coffee, October 1 filing na ng Certificate of Candidacy. Sumang-ayon si Trillanes sa isang post sa Twitter, ka-coffee, na nireshare niya ito, and I quote, "Ang pagkikita ni Sara at Leni ay hindi spontaneous. May namagitan sa kanila na hindi hinindian ni Leni." Yun ang kinakagalit nila dyan. Kasi may chance daw itong si Leni Robredo na i-decline itong alok na makipagkita ni Duterte. Pero bakit pumayag siya na makipagkita? Hoy, nako, kayo-kayo na lang dyan, nagkakagulo na. Walang spontaneity kay Sara. Planado lahat ng pamulilitika ng mga Duterte. Yun. Control freaks sila. Ayaw na ayaw nila ng sablay kahit nga ang drama niya sa House of Contrived. Sa House ay contrived. Sabi po ng isang post niya sa Twitter na shinare nga yan ni Senator Trillanes, dating Senador Trillanes. Kasi ginigit nila, wala sa plano yan. Ang sinasabi kasi ng kampo dyan ng una, ni Leni Robredo, yung kahapon, naririnig natin yung balita na yan. In fact, wala daw sa schedule yung pakikipagkita na yan ni Sara Duterte. Wala daw sa schedule ni Leni Robredo yan. Pero dahil daw persistent, sabi ng scooper ng politiko, dahil persistent itong si Inday, dahil matigas daw ang ulo, nagpupumili talaga na makausap itong si Leni, pinagbigyan. So yan ang kanilang kwento dyan. Pero sabi nga ni Trillanes, merong nagsisinungaling para may pagtakpan. Oy, sino yan? Kayo-kayo na lang yan, ha? Nireshare naman ito ni Trillanes, anya, "I agree. Based on our info, the visit was arranged and well coordinated a few days ago." Yun!
Kasi sabi biglaan. Yung pala, a few days ago, arranged na pala yan, ka-coffee. Somebody, sana yan? Somebody is lying to cover up the political blunder of meeting Sara. Ganito kasimple yan. Pumunta si Sara kay VP Lenny kasi Sara understands the positive optics for her. Alam ni VP Lenny yung agenda na yan and yet she agreed to be part of it anyway. Yan ang mali na kino-call out ko. Magkaalyado sila, ka-coffee ha, at nagbibirahan na sila ngayon. Bumibira na ito si Trillanes dito kay Leni Robredo. Matatanda ang nilinaw ni Attorney Barry Gutierrez, isa din ito, ka-coffee, itong spokesperson na ito ni Leni Robredo, si Attorney Barry Gutierrez, vocal din ito tutol na tutol ito sa mga Duterte. Marami din itong sinasabi against the Duterte. Siyempre, yung kanyang karanasan noong Vice Presidente si Leni Robredo, grabe naman talaga yung pang-aapi na dinanas nito mula sa administrasyon ni Digong. Nilinaw po ni Attorney Barry Gutierrez, ang spokesperson po ni Robredo, na kusang nagpunta si VP Sara sa tahanan ni Robredo nitong September 20. Oy, sige. Bahala na kayo dyan. Kanya-kanya na kayong kasinungalingan dyan. Kayo-kayo na lang din yan. Sige. Personal daw ang pag-uusap nila at hindi politikal. Bagay na kinumpirma ni Robredo sa isang pahayag. Never, ka-coffee. Yan ay isang malaking BS yan na personal. Never magiging personal yan. Mga politiko ito, mga to. Political ang naging usapan dyan, ka-coffee. Aabot ng isang oras, hindi nila mapag-uusapan ang usaping political. Imposible. Ilalabas lang nila yan. Press release lang nila yan na personal yung naging usapan dyan. Pero imposible. Naglabas din ang opisyal na pahayag si VP Sara kaugnay dito. Ang sinasabi naman, ka-coffee, dito ni VP Sara, hindi daw siya desperado, no? Ang sinasabi ng opisina niya, hindi naman daw mukhang distress at hindi naman daw po mukhang desperate itong si Inday Sara Duterte. Kasi yun naman ang analysis talaga. Wala ka na bang ibang interpretation doon? Wala ka na ibang ma-interpret doon? Na naghahanap talaga ng kakampi si Sara Duterte kasi wala na yung mga loyalista. Paano sila lulusod dyan without the loyalistas? Diba? Oh, kumalas pa yung KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ, hindi na sila sinasamahan dyan sa maisog rally nila. O, hindi na wala na talaga sila dyan. Oh, yung mga vloggers mismo ng mga DDS, sila na rin, nag-aaway-aaway na. Unti-unti na silang nagkakalasan dyan. Diba? I think Trillanes very much understands the positive optics for him by taking a swipe at Lenny at every chance he gets. That's it. Mr. Trillanes, sir, it appears na hindi mo gamay ang ugali ng karamihan sa aming mga Bicolano. Dito po sa amin, pag lumapit ka sa isang tao na mapagkumbaba ang approach at ang purpose ay makikipag-usap lang naman, ikaw ay patutuloyin, regardless kung ano man ang ulterior motive mo. Also, sa history, even mortal enemies can meet peacefully if one party ask for it. Posible din naman yan. Pero hindi sa ganitong usapin. Malalaking politiko ito, ka-coffee. Hindi lang yan mga councilor. Hindi lang yan puro leaders, ka-coffee. Hindi lang yung mga board member. Usapin ito ng mga vice-presidente. Mga leader ito, ka-coffee, ng malalaking political parties dito sa Pilipinas. Hindi ganyan yan. Samantala, bukod kay VP Sara ay bumisita rin si kay Robredo, sina Senator Ramon Bong Revilla at si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos. Kanina nakita natin yan, ka-coffee, dahil sa piyesta na yan. Si Leni Robredo, nagsalita na rin siya dyan, ka-coffee. Naglabas na rin po siya ng pahayag kasi nababash na rin siya ng mga pinklawan, ha? Ito, ang mga loyalista, wala namang pakialam dyan, ka-coffee. Bahala kayo dyan, magkampi-kampi kayo dyan, pero kami solid kaming loyalista na susuporta dito kay PBBM. Oh, yung mismong mga dilaw, yung mismong mga pink, sila na ngayon ang nangbabash dito kay Leni Robredo. Kasi hindi nila nagustuhan na si Sara Duterte makikipag-alyansa sa liberal. Makikipag-alyansa, kung ano man ang titawag nila dyan, kasi ayaw na nilang tawagin na dilawan o pinklawan, dilawan, o basta yung grupo na yan. Ayaw nila na ma-affiliate si Inday Sara Duterte sa kanila. Kaya napupuna itong si Leni Robredo ng mismo mga kakampi niya, ng mga bumoto mismo sa kanya noong 2022 at 2016 elections. So, sige, nagsalita siya dyan at dapat lang naman talaga, ka-coffee. Kailangan niya linawin itong usapin na yan. Naglabas po si Leni Robredo dito. Sabi niya, no political color and polls visits during Peña Francia Festival. Ewan ko, sinong inuuto ninyo? Na walang politika, walang bahid ng politika, imposible. Malaking impossibility ang, ka-coffee. Walang bahid na politika yung pagpupunta dyan ni Benhar Abalos. Walang bahid ng politika yung pagpupunta dyan ni Senator Revilla. Mga tatakbo yung mga politiko na yan. Si Inday, yes, hindi siya tatakbo for 2025, pero meron siyang partido na susuportahan ng mga senatorial aspirants.
sa 2025. Anong motibo niyan? Ano, kwentuhan lang, nakikain lang ng Shanghai at pansit sa piyesta? Imposible, ka-coffee. Former Vice President Leni Robredo said that no political color is given to visits of politicians during the Peña Francia Festival. In an interview with reporters, Robredo addressed conjectures regarding the visit of some current government officials and politicians, some with apparent plans to run in next year's midterm elections, to her home in Naga City during the religious celebration. Guys, hindi na tayo grade 1. Malinaw kung anong plano nila dyan. Among Robredo's visitors on Friday, si Sara Duterte, si Abalos, si Revilla, this year's week-long Peña Francia Festival, which marks the centenary of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia, started on September 13. Yes, piyesta yan ang pinuntahan dyan, ka-coffee. Pero malinaw naman yan na may mga supporters pa rin dyan si Leni Robredo. Hindi mawawala yung mga supporters ni Leni Robredo. Nakailang milyon ba yan, ka-coffee? Ilang milyon nakuha niya sa mga nakalipas na eleksyon? 11 milyon yan. Sige, assuming na makuha yan ng mga Duterte, makuha ni Sara Duterte, yung kalahati lang dyan, o kahit sabihin natin 5 milyon, malaking bagay sa kanila yan. Ewan ko lang sa mga dilaw, at sa mga pink, kung papayag kayong mauto kayo dyan ni Sara Duterte na uto-utuin din kayo dyan, ang problema, baka ilaglag din kayo nyan. Diba? Tulad na ginawa niya kay PBBM, trabaho lang daw, politika. Nang una, magkaibigan, very close, nagtatawanan. Yung pala, plastikan lang pala. Hindi niya pala kaibigan si PBBM, pero pinapalabas niya as if kaibigan niya. Diba? Kawawa si PBBM dyan. O basta na nilang iniwan. O nagpa-press con pa. O sa interview niya sa media, sinabi niya, hindi ko naman talaga kaibigan si Marcos. Diba? Tama ba naman yun? Isa na nanahimik ka na lang. Kung di talaga kayo totoo magkaibigan, nanahimik ka na lang dyan. Hindi ka na maglalabas ng ganyang statement. Diba? Ano? Dahil nabubulgar na. O hindi maprotektahan ni PBBM si Kibuloy. Hindi maprotektahan ni si PBBM si tatay niya, si Digong, si Baste. Kayo tong nauna binash yun ang binash si PBBM kaya nagagalit sila ngayon kasi sinisisi nila hindi raw maproteksyonan. Kasi unit team daw, dapat nagtutulungan daw. Kayo tong nang unang nang bira kay PBBM. Kayo tong bira ng bira. Ito pa, ka-coffee ha. Kanina lang, lumabas na naman sa balita itong ICC. Nabuhay na naman itong ICC. Pero si Trillanes medyo napaso si Trillanes dyan. Sabi niya kasi mid-year, lalabas yung warrant of arrest. Pero until now, wala pa. Pero may nabasa na naman ako kanina, hindi ko alam kasi lagi na lang naman yan, lalabas na raw yung warrant of arrest, wala pa rin naman. Ang sabi naman kanina sa timeline, sabi sa balita kanina sa TV5, bago daw po magtapos itong taon na to, 2024. Kailan yan? December yan, ka-coffee, pero na-extend na lang na-extend yan. Medyo mabagal ang labas ng ICC dyan. Kasi malaking dagok yan, ka-coffee, sa mga Duterte. Once na lumabas yung warrant na yan ng ICC. At isa sa pinaka-apektado dyan, si Bato de la Rosa din. Kasi kasama siya dyan isa siya sa mga salarin dyan Sa ICC, itatakbo pa naman yan sa pagkasenador. Baka maapektuhan yung kanyang kandidatura sa pagkasenador. Nako, iiyak talaga dito si Bato de la Rosa. O siya, sige, antabay na lang tayo, ka-coffee, kung ano magiging update dito. Ibahagi ang inyong opinion, ang inyong mga reaksyon dyan sa ating comment section kung may mga nais po kayong iparating. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, ka-coffee, please like and follow. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po na subscribe. Dyan po sa baba, hit nyo na rin po yung subscribe para kayo po ganap ng ka-coffee. At baka di pa po kayo naka-like sa ating video na yan, attendance check natin ng dyan ka-coffee yung like. Click nyo lang po yung like, nasa Facebook at YouTube po kayo. Maraming salamat sa mga sumama po sa ating ka-coffee ha. At ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Alright, sige, paalam po sa inyo, ka-coffee. Bye-bye!